or kinasuhan ng NBI itong si Yamato ba sa Saudi Arabia, na OFW na fake news. Dahil sa fake news, kaya lumagapak ang trust rating ni BBM. Totoo naman talaga. Bakit nga ba lumagapak ang trust rating ni BBM? Dahil sa fake news. Fake news. Bakit? Ito, pakinggan ninyo ha. Mga kababayan, ito. Impluwensya ng fake news, kaya bumagsak ang trust ratings ni BBM. Ayan impluwensya ng fake news. UNTV News yan. Hindi fake news yan. Pakinggan natin. Sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalap. Naniniwala ang Malacanang na resulta ng impluwensya ng pagkalat ng fake news ang naitalang malaking pagbaba sa approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, parehong bumaba sa 25% ang approval at trust ratings ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero na may 42%. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maaaring ang mga respondents ng naturang survey ay hindi nahahatiran ng totoong impormasyon. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o nai-influensyahan ng fake news? Ito. Example ko mga kababayan, bakit sinabi ni Attorney Claire Castro na bumagsak ang ratings ni BBM dahil sa fake news? Una, example ko sa inyo kung bakit bumagsak ang ratings ni BBM. Yung tulay sa Isabela na bumagsak, proyekto ni Digong yon. Proyekto ni Digong. Nung bumagsak, sinong sinisi? Si BBM. Diba? Ngayon, yung mga taong na-disgrasya doon, at yung mga taong bobong DDS na nanonood sa mga vlogger na fake news, kasalanan ni Marcos yan. Marcos administration ngayon, bumagsak ang tulay. Hindi na si Pangulong Duterte ang presidente. Kaya si Marcos ang sisihin natin. Yun pa lang, bagsak na ang ratings ni BBM doon. Bakit? Napaniwala ng mga bobong DDS na vlogger, ang mga viewers nila na bobong DDS viewers, na dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak ang tulay. Samantalang proyekto naman ni Duterte yun. Dahil sa fake news, bumagsak ang ratings. Pangalawa, ang bigas, laging inuulit-ulit ng mga DDS vlogger, nangako daw si BBM ng 20 pesos per kilo ng bigas kapag siya na presidente. Ngayon, kung ikaw presidente, hindi lahat ng gusto mo nasusunod. Hindi ka diktador. Hindi ka katulad kay Duterte na silent martial law. Bakit ko nasabi na isa sa mga fake news ang nakakabagsak ng ratings ni BBM? Dahil sa pinakalat ng mga DDS vlogger na nangako daw si BBM ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kung ikaw ba naman magsasaka, iputang ina mo ka. Okay lang kung DDS kang magsasaka. Gagastos ka ng daan-daan libo, fertilizer at pagpapatanim at pagpapaani ng palay, tapos ibibenta mo 20 pesos per kilo? Sinong tanga na magtatanim ng palay, nagagastos ka ng 100,000 abono, tapos ibibenta mo lang 20 pesos per kilo? Tangina mo Di ba? Sinong tanga? DDS lang gagawa niyan. Di ba? Gagastos ka 100,000, 200,000, palay, patanim, paabono, paani, tapos ibibenta mo 20 pesos per kilo? Sinong farmers papayag yan? DDS na farmers lang ang maniniwala dyan. Di ba? Tapos sasabihin nila, ang taas ng tax namin, ang mahal ng bilihin. Aba, paano hindi magmahal ang bilihin natin kung ang utang na iniwan ni Digong 14 trilyon? Sige nga. Tanungin ko kayo mga DDS na bobo, mga tanga. Kaya bumagsak ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa fake news. Totoo yan. Sinisi lahat kay Marcos ang mahal ng tax, ang mahal ng bilihin, tubig, gasolina, kuryente, asukal, bigas, gulay, karne. Paanong hindi magmahal ang bilihin sa Pilipinas sa panahon ng Administrasyong Marcos kung ang utang na putang inang Duterte na yan, iniwan ay 14 trilyon?
Saan kukuha si BBM ng pambayad sa 14 trillion na iniwan ni putang inang Duterte? Di ba? Tapos ngayon sasabihin ninyo, ang mahal ng bilihin. Eh kung hindi nag-iwan si Digong ng 14 trillion na utang, edi sana ang baba ng bilihin ngayon. Utang ina nyo kasi, mga DDS. 14 trillion ang iniwan ni Digong. Kaya ang mahal ng bilihin natin. Di ba? Nung panahon ni Digong, magkano ang bigas? 80. Magkano ang gasolina? 90. Magkano ang asukal? 70. Magkano ang bawang kamatis? Buti nga ngayon kay BBM ang bigas 45. 39 na nga yung iba, 30 na nga eh. Di ba? Panahon ni Digong, mga putang ina ninyong DDS, mga fake news kayo. Panahon ni Digong, ang mahal ng bigas, 80 pesos ang kilo. Oo. Gusto nyo ipakita ko dito sa balita? 80 pesos ang kilo ng panahon ni Digong? Ito, balita ito Hindi ito fake news. Baka magulat kayo. Panahon ni Duterte, bigas. Makikita naman natin dito Ang presyo ng commercial rice doon, umalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang puto na gawa sa kamuting kahoy. Puto sa 10 piso, pati marang sa 10 piso. Kailan kaya nang bili ng mahihirap? Naghihingalo na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. Masyadong maluwag, pwede kami basket. Alug-alug na rin ang NFA warehouse sa Lawag City sa Ilocos Norte kung saan 2 araw na lang daw ang itatagal ng nakaimbak na bigas kung hindi darating ang inaasahang supply mula sa La Union. Sa Nueva Ecija, 7,000 pa ang nakareserbang sako ng NFA pero higit 4,000 rito binukbok at isinasa ilalim sa fumigation. Tapos na rin i-fumigate at pinayagan ng idiskarga sa Tabaco Port sa Albay ang sako-sakong binukbok ng bigas galing Thailand. Pero ang tanong, ligtas kayang kainin? Ang presyo ng commercial rice doon, pumalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Sabi ni Ma'am Pujiko sa kanyang super chat, 7 pesos ni Duterte na pinangako na mas malala yun. Sili lang, umabot na ng 1,000 piso per kilo. Kaya, ito pa lang, GMA News yan, 2018, panahon ni Duterte yan. Basahin ko mga DDS walang angal. Noong panahon ni Duterte, mga naghahanap ng bigas sa panahon ni Duterte, mga DDS umabot ng 80 pesos per kilo. Tapos, isisinin nyo kay BBM ngayon, magkano ang kilo kay BBM ngayon? 49, 30, 35. Buti nga ngayon nakaranas tayo ng 39, 40, 45. Nung panahon ni Digong, ang gasolina umaabot ng 90. Yung gulay at karne, utang ina, bibili ka pa nga lang ng sili, 1,000 na. Tapos sasabihin niyo ngayon, bumagsak ang trust ratings ni BBM dahil sa fake news ng mga DDS. Tapos ang dahilan ng mga DDS niyan, hindi kasi Ken, pandemic yun. Anong pakialam ko sa pandemic? Bakit? Ginusto ba natin na magkaroon ng pandemic? Pandemic yun Ken, kaya mahal ang bilihin. Tapos sasabihin na naman nila yan, hindi mo naman kasi naisip na si Duterte nung pandemic malaki ang tulong. Tanga, yung tinulong ni Digong, inutang niya yun. Yan yung 14 trillion na iniwan niya. Ang tanong, lahat ba na 14 trillion? Napunta ba sa tao o sa bulsa ni Digong? Meron pa ngang 1 bilyon na iwan sa kwarto sa Malacanang. 100 ka bag na puno ng tag 100 million per bag. 10 bag yun. 10 duffel bag puno ng 100 million per bag. 1 billion nasa loob. Bakit nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera sa pandemya. Sabihin niyo sa akin, hindi totoo yan. Naiwan ni Duterte sa kwarto sa Malacanang 1 bilyon, 10 bag na duffel bag o military bag. Tag 100 million.
ang laman ng kada bag. Kita nyo naman. Eto mga kababayan. Baka sabihin niyo sa akin, fake news Tingnan ako. niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Hindi ba totoong Wala tukhang? sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit. Bakit nasabi ni BBM na wala sa kaniyang mga kandidato ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera? Saan ba galing ni BBM yung transcript na yon na kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera? Kasi nakita mismo sa dalawang mata ni BBM na 10 duffel bag puno ng 100 million per bag. 1 billion ang laman. 10 bag yun. Yun pala ang sako-sakong pera na mula sa krisis ng pandemya na kanilang pinagsamantalahan. Yun ang totoo. Sasabihin ba ni Pangulong Bongbong Marcos yan kung fake news? Sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Doon nanggaling ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya. Ngayon alam nyo na kung bakit nasabi ni BBM. Yun yung parmali ni Michael Yang. 1 billion. Yun lang naiwan Paano yung nabitbit? Yung naiwan lang yun, 1 billion. Paano yung nabitbit? Na 11 billion lahat yan 11 billion yan, 10 billion lang ang nabitbit. Yung 1 billion na iwan sa Malacanang. So bakit ko nasabi na totoo yan? Na 1 billion. Eto mga kababayan. Magulat kayo. Sinampahan ng 1 bilyong pisong libel case ng isang sinagot na And here it is, this nakarap tumataginting na 1 bilyong Marcos. Eto Montulfo. Magulat kayo dyan. Hello, babe. Magandang gabi mo. Eto. Sino nakaiwan ng 1 billion sa Malacanang according kay Ramon Tulfo? Gusto nyo? Basahin ko pa dito. Sino ba ang nasa Malacanang? Alam naman kaluluwa ni Cory Aquino. Alam naman kaluluwa ni Emilio Aguinaldo. Si Digong naman ang dating presidenteng nasundan ni BBM. Imposible magkaroon ng 1 billion ang Malacanang. Ano yun? Multo na pera? Imposible naman na katawan ni Manuel L. Quezon. Imposible naman na lolo ko ang nag-iwan ng 1 billion katagal-tagal lang namatay ni Garcia. Imposible ba na lolo ko ang nag-iwan doon sa pera ng 1 billion sa Malacanang? Katagal-tagal na namatay ng lolo ko, hindi pa ko pinanganak, pang-4 na henerasyon na ako. Alangan naman multo ang naglagay doon. Kaluluwa ni Cory. Lolo ko naglagay doon. Alangan naman si Ramon Magsaysay. Sinong dapat nating sisihin nag-iwan doon? Si Jose Rizal? Utang ina, si Jose Rizal hindi nakatungtong ng Malacanang kasi diniretso sa Dapitan City. Doon siya nag-exile. Sino bang dapat natin sisihin kung sinong nakaiwan ng 1 billion doon sa Malacanang? Kaya sabi ni BBM, wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Na pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya. Mga kababayan na hinayaang mamatay. Alangan naman lolo ko nag-iwan doon. Magagalit si Gwen Garcia dyan. Bahala kayo dyan, buhay nyo. Alangan naman si Elpidio Quirino. Alangan naman si Diosdado Macapagal. Alangan naman si Erap. Sino mag-iwan doon? Alangan naman si Pinoy. Di ba? Pinagluloko nyo taong bayan. Yan sabi nga ni Arturo Las Cañas, si Digong, halimaw.
Oh, pinagluluko niya yung taong bayan pa. Drug war ka pa. Drug lord ka naman. Yeah. Ngayon ninyo sabihin na fake news. Kasuhan nyo si Montulfo. Montulfo naglabas yan. Ako matagal ko nang alam yan. Ayaw ko lang ilabas eh. Oh. Nag-antay ako na may mga journalist na maglabas eh. May naglabas. So at least hindi ako ang pinanggalingan ng news. Diba? Kaninong pera yung 1 billion na iwan sa kwarto ng Malacanang? Number 3. Kwarto ng Malacanang, number 3 na kwarto. Malapit sa kusina. Ayaw ko nang sabihin kung sino pa. Anong kwarto yan? Kanino? Pinarinubit na nga ni First Lady yung mga kwarto doon kasi puro pukbok. Yung ibang ang kwarto doon, maraming kondom. Tigilan nyo nga ako. Sabi ni Loida Arnado, si PRRD 40 days na. Malapit na. Yan na, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan. Kay Harry Roque. Ito naman, kay Harry Roque naman tayo, mga kababayan. Harry Roque, hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos na umuwi ng Pilipinas kung totoo ang pinaglalaban. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang